Araw po mga kababayan, today is Sunday. Magbigay naman po tayo ng maganda-gandang balita. Pero itong balita po na to ngayon na maganda na ngayon. Dati po, about mga 2 weeks ago, na nag-worry po ako dito sa issue na ito. Buti na lang naayos. Alin po ito? Ito po yung tungkol sa proposal ng China na makipag-military drills po sa atin. Makipagbalikatan daw. Kasi, nainggit sa Amerika. Military drill. Practice. Magpa-practice ng baril-barilan. Laban kanino? Sila itong kalaban natin. 'Di ba? Kaya nga ang military exercise ay ka-exercise natin yung mga kaalyadong bansa. Hindi yung pinaghahandaan ng exercises na iyan. Alam mo itong China, the proposal itself is an enormous stupidity. Ano man ang akala ng China sa Pilipino? Ganun katanga? Pero ito nung ibinalita ito, parang nag-worry ako doon sa sagot ni General Browner dito sa proposal na ito. Kasi ang sagot po niya, sige, pag-aaralan namin. Pag-aaralan. My goodness, sabi ko, pag-aaralan. Naku, paano kung tanggapin nila? Kasi para sa akin, dapat sana yun, automatic. Automatic, no. Bakit kailangan pa akong pag-aralan? Well, siguro, para naman siguro masabi na hindi naman kaagad-agad inisnab. Parang, ano ba tawag doon? Yung playing diplomatic. Nagdiplomasya pa si Pilipinas. Kung ang kausap niya Amerika or yung mga bigating mga superpower, sinampal pa. Mariusep, ano man, para bang, ang tingin ko po dun sa proposal na yon, it's plain nga, ginagago na naman nila tayo. Ginagago uli, na para bang, ang tingin ni China sa Pilipino, ay napakatanga, na para bang, parang bata na pakikitaan mo ng laruan, ng candy, tapos mapapaamo mo na. Ganun ba naman kababa ang tingin nila sa atin? Porke mahirap tayong bansa? At ito nga kasi, kinakayan-kayanan nila, binubuli-buli nila dyan sa dagat. At hindi man lang tayo, padaking-daking lang tayo eh. Pag hinabol, tatakbo. Pag binomba ng tubig, iilag. Ganun lang ang alam natin. Kaya siyempre, ang tingin nila sa atin, duwag. Ang tingin nila sa atin, parang engot. Kaya nga binubuli eh. Kasi ang tingin nila, engot. Diba? Sabi ko doon sa nakaraang vlog ko, ang nabubuli, ay yung sa tingin ng nambubuli, ay engot. Kaya kinakayan-kayanan. Kasi, pero kung, halimbawa sa tao, ang isang tao kasi, kahit ang isang tao ay mahirap, pero mayroon sa kanyang personalidad na yung inner strength, na kahit siya ay isang mahirap, kahit siya ay maliit, pero parang kinakatakutan or pinangingilagan. Meron namang malalaki nga, pero
parang pwedeng kayan-kayanan. Yung nanggagaling sa loob, na lalo na yung mga tahimik, di ba? Kaya yun, ang tingin nila ng China sa Pilipinas, parang langgam, parang insekto. Pero ito po, buti naman na yun nga, ibinasura na daw po ng AFP yung proposal ng China. Buti naman. Pero ang palagay ko, talagang gano'n na talaga yung plano ng AFP na hindi talaga siya tatanggapin. Kasi napaka-stupido naman. Isip-isipin lang natin, napaka-stupidong idea na kalabang bansa makikipaglaro ng baril-barilan. Ano yun? Kumbaga inuutakan na naman tayo. Alam nyo, buti na lang ang Pangulo sa ngayon ay hindi si Duterte. Kasi kung nagkataon na panahon pa ito ni Duterte, ay papayag yun. With open arms. Yes, my friend. Halika, maglaro tayo ng tagu-taguan, baril-barilan. Pagkatapos, hindi na umalis. At marami nang nanakaw na impormasyon. Mga military secrets. Mga ganon. Inaantay lang naman yan, makasampa sila dito eh. Kaya bigyan mo ng pagkakataong makasampa yan. Kagaya ng proposal nila na military exercise daw. Huh? That is invasion already? Parang tanga, no? Baka pinagtawanan lang siya ng Amerika at saka nung Japan, ng Australia. Parang parang nakakapangliit kasi sa pakiramdam bilang isang Pilipino na magpo-propose ng isang kabalbalang idea na akala mo naman ganun tayo katanga, para bang ganito lang kaliit ang mga utak natin. Hindi naman tayo si Duterte May nagagalit na naman. Kasi ina-attack na naman yung kanyang puon. Bala ka. Buhay mo. Basta ako ay nagpapasalamat dahil buti na lang Bongbong Marcos ang presidente sa ngayon. Kasi kung nagkataon na tumakbo si Sara, pero ewan ko lang, parang hindi naman siya uubra kay Marcos Kasi nung time na yun, talagang naglabasa na yung mga loyalista. O diba, mayroon po akong isang viewer na binash ako ng binash na hindi daw interesado si Sara sa hindi daw atat. Dahil kasi yun doon sa isang video ko na atat makaupo. Hindi daw atat maging pangulo, makaupo bilang pangulo si Sara. Ang pruweba daw is nag-giveaway daw kay Marcos. Hello? Baka naman kaya hindi siya tumuloy dahil nag-alanganin siya na hindi niya sigurado na mananalo siya kay Bongbong Marcos. Dahil 'di ba? Sino ba ang nagpapanalo kay Tatay Diggs ninyo sa pagkapangulo? Davao, Mindanao lang naman ang hawak niya. Hindi naman buong Pilipinas. Sino nagpapanalo diyan sa puon ninyo? Di ba Marcos? Marcos loyalist. Bit-bit ni Amy Marcos. Yun ang nagpapanalo
Kaya naging pangulo yung buwisit na puo ninyo. Nakakasisi. Kasi ako mismo bumoto dyan eh. Kinampanya ko rin yan. Nagalit tuloy sa akin ng kapatid ko dahil kinaray-karay ko sa pagboboto kay Duterte. Tapos ganun lang daw pala nga abutin. Ang bastos daw ng bunganga. Oh. Pati ako nasisi pa. Tuloy nung inaaya ko na naman na bumoto kay Bongbong, ayaw na. Nag-isko na. Taga Manila kasi. So yun, isang magandang balita po yan. Kaya ikaw China, tigil-tigilan mo na yung kaka-etchos dito sa amin. Hindi mo kami madadala dyan sa ka-etchosan mo. Kasi hindi kami Duterte. Ang kaya-kaya nyo lang na utuin ay yung Duterte, hindi yung Marcos. Nanggigigil sila ngayon mga kaibigan kasi pinapasok natin yung Amerika eh. Yun ang ayaw na ayaw po nilang mangyari. Ang mahawakan tayo uli ng Amerika. Diba? Kaya nga nila pinatalsik si Apulacay noon. Kasi gusto nilang agawin ng Pilipinas sa Amerika. Na siyang nangyari. Diba? Tinanggal nila yung base militar. Oh, kaya mula noon, doon nag-umpisa yung pang-aagaw sa atin ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Panahon ni Cory. Panahon ni Marcos, naging legal po, naging official na territory natin yung Kalayaan, Group of Islands. Ngayon, yung mga sumunod na pangulo, ayun, ipinagbibenta sa China. Dapat yan pinupugutan ng mga ganyan. Tapos ang kapal ng mukha. Pabalik-balik pa dyan sa Kongreso. Ang swapang sa ano? Napakaswapang sa kapangyarihan, mga kaibigan. Walang kasawa-sawa. Can you call it public service? I don't think so. Parang yan na lang ang matalino dyan sa Pampanga. Wala nang iba. Yan lang. Dapat pag ganyan na, naging pangulo ka na eh, hindi ka pa tumigil. Pagbigyan mo naman yung iba. Marami dyan mahuhusay. Marami dyan na mas makabayan. Pampanga yan eh. Di ba isa yan dun sa 8 probinsya na lumaban sa Kastila? Napakaganid sa kapangyarihan, mga kaibigan, ang ganyang klaseng politiko. Hanggang sa uugod-ugod na siguro yan. Ang tanda-tanda na oh. Well, hindi naman kasi mukhang matanda, baby face eh. Para sa akin po kasi, nakamit mo na yung pinakamataas. Ba't pabalik-balik ka pa? Nagpa-demote ka pa? Basta lang masabi na nandiyan ka sa limelight. Napaka makasarili naman po ng ganyan. Marami rin po kasi ang may pangarap na makapagsilbi rin. Mayroon din silang mga programa para sa taong bayan na maaaring hindi mo naiisip. Nitong naging pangulo na, bumaba pa. Ang dami-dami nating matatalino sa buong Pilipinas. Pero yan na dyan sa Pampanga, yan at dyan na lang lagi. Wala nang iba. Mag-giveaway naman kayo. Marami dyan. Mas mga matatalino, makabayan, yung may talagang puso sa paglingkod. At saka yung mga bata naman. Yung mga new generation ba? Mga dynamic, with the dynamic minds. Hindi yung mga sinauna pa ang mga
Hindi naman mapaunlad-unlad ang bayan natin. Pabalik-balik kayo dyan sa mga posisyon, pabalik-balik kayo para kayong mga lastiko. Hindi naman mapaunlad ang bayan. Ganon-ganon pa rin. Ganon pa rin ang sitwasyon ng bansa natin. Nag-abroad, nag-OFW yung mga Pilipino. Kumita lang. Hanggat may nag-OFW, hindi natin matatawag na masayang bansa ito. Ang masaya kayo-kayo lang. Kayong mayayaman kayo. Kayong mga politiko na pabalik-balik dyan sa pwesto. Sobrang gamit. Naku. Nag-umpisa ako sa magandang balita. Magtatapos na naman ako sa high blood. Parang nakakaugalian ko na yung pag-high blood. Sige mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Yung gusto ko lang po kasi i-share sa inyo na natutuwa ako doon sa ginawa nilang desisyon, or should we say, dati na siguro na ganun talaga yung desisyon. Pinapag-worry naman ako ng mga ito. Akala ko tatanggapin. Pero siyempre, hindi naman po tanga yung mga general natin. Diba? Oh, sige po mga kababayan, at alam po, nag-good time kayo ng mga pamilya ninyo dahil linggo ngayon. Sige, happy Sunday na lang po at maraming salamat.